Kabanata 41. Tumanggaw si Waylan. Na-scout kami ng Royal Crown. Natigilan si Riley. Napakaswerte ninyong dalawa. But honestly, just by their looks alone, she would want them to if she is a scout. Masayang pumunta si Colton at umupo sa tabi niya. Godmother, tutulungan mo ba sila? Ako, wala ako sa negosyo. Paano ako makakatulong? Medyo nakaramdam ng awkward si Riley. Pero ang pinsan mo, nanginginig ang kamay ni Riley na may hawak na kape. Siya'y ngumiti. Alam mo iyon, hindi iyon mahirap. Talagang tiningnan namin ang aming ninang. Tuwang-tuwang iniling ni Colton ang kanyang ulo. Tawa ng tawa si Riley. Ginawa talaga ni Z ang mga henyo. Godmother, tulungan mo naman kami. Kung may mga api sa iyo sa hinaharap, tutulungan ka rin namin. Hinatak ni Colton ang manggas niya. Ang cute na maliit na mukha na iyon ay sobra-sobra para kay Riley. Sige, syempre, tutulong ako. Hahaha, pinato ni Willow ang kasunduan sa mesa ni Maisie. Isisisi niya ang lahat sa kahihiyan na nakuha niya sa Taylor kay Maisie. Nagtataka ako kung bakit masaya kang pumayag. Sinusubukan mong ipahiya ako, tama ba? Gusto mong pumunta, hindi mo ba sinubukang patunayan ang iyong sarili? Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo sinamantala, at ako ang sinisisi mo. Wala sa magandang mood si Maisie pagkatapos niyang makipag-usap sa kanyang ama. Ikaw, sa sobrang galit ni Willow, nanginig siya. Iniisip ko kung saang kumpanyang hanggal ang sinusubukan mong magtrabaho. Taylor Jewelry, ang galing mo lang pumili ng mga walang kwentang kumpanya. Nagtaas ng mata si Maisie at tumingin sa kanya. Stupid company, walang silbi, tumawa siya. Hindi mo ba narinig ang tungkol sa Taylor? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang impluwensya ng Taylor Jewelry sa industriya ng alahas ng Slikova? Paano ka nagtatrabaho dito kung hindi mo naman alam iyon? Maisie, alam kong nagseselos ka na nakakuha ako sa Van Jewelry. I can't help it na binigay ni Daddy sa akin. Willow crossed her arms at ngumisi. Hindi ako kasing galing mo, pero mas maswerte ako. Nasa akin ang suporta ni Dad at Nolan. Anong meron ka? Medyo sikat ka lang international na taga-disenyo ng alahas. Walang ibig sabihin iyon sa akin. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Maisie, ipinagmamalaki ni Willow. Anong silbi ng pagbalik mo? Maglalakad na lang ako sa iyo. Kunin mo ang payo ko. Huwag mo akong lalabanan, kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo sa Vanna. Lalong nanlamig ang mukha ni Maisie nang marinig ang pagbabanta nito. Impresyon niya noon na ang Vanna na iniwan ng kanyang ina ay ang tanging motibasyon niya, ngunit ang totoo, hindi na siya kamag-anak ng Vanna. Yung lamig na ipinakita ni Dad kay Mom ay dahil lang kina Layla at Willow. Pinagbabantaan siya ng babaeng Sam Iris sa kanyang pamilya sa pagmamahal ng kanyang ama sa kanya. Hindi mapigilan ni Willow na magpakitang gilas. Hindi natutunan ni Maisie ang kanyang leksyon noon. Hindi niya sineseryoso ang pagdating ni Layla at Willow dahil akala niya ay pagkakatiwalaan siya ng kanyang ama bilang panganay ng mga Vanderbilt. Marahil ang sobrang kumpiyansa niya ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa mag-ina. Masyadong masama iyon. Siya ay lubos na nadismaya sa kanyang pamilya. Walang makakapagbanta sa kanya maliban sa kanyang 3 anak. Kahit na si Stephen. Kabanata 42. Matapos titigan ng matagal ni Maisie si Willow, mahinahon niyang sinabi, Willow, ang yabang mo palagi. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, kung gusto mo ng sobra ang Vanna, sayo na ito. Nagulat si Willow. Itong babaeng ito, ibibigay na niya ang Vanna. Sa wakas ay naging matalino siya. Alam kong hindi ka mananalo. Dapat mas maaga kang sumuko. Tumawa si Willow. Hindi ako sumusuko. Lumapit sa kanya si Maisie na naka-cross arms. Pinapabayaan ko lang munang magsaya kayo sa Vanna sa ngayon. Babawiin ko pa rin ito sa hinaharap. Ayaw na ni Maisie sa shares. Gusto niyang makuha ang van. Ikaw, napangisi si Willow. Oo ako. Inihagis ni Maisie ang kanyang resignation letter sa kanyang mukha at tumawa. Abangan mo ang araw na ibabalik mo sa akin ang Vanna. Kinuha niya ang kanyang bag at tumingin kay Willow. Willow, sa tingin ko ay oras na para malaman mo kung ano ang pakiramdam ng pagbantaan. Hindi ba niya gustong gamitin si Nolan para takutin siya? Ha, tatanggapin niya ang proposal ni Nolan. Umalis siya sa kumpanya nang hindi lumilingon. Tinitigan ni Willow ang sulat na nasa kamay niya. Hindi niya kinuha sa puso ang sinabi ni Maisie. Basta iwanan ng babaeng ito ang Vanna, wala siyang pakialam sa mga pagbabanta. Palaging siyang naniniwala na paprotektahan siya ni Nolan. Bakit naisip ng babaeng ito na siya ang mananalo? Hindi niya ako kaya.
Sa Black Gold Group, nakakross-leg si Maisie sa waiting area ng hall na naka-shades. Pagkatapos ng ilang saglit lang, may lalaking lumapit sa kanya. Ang lalaking iyon ay personal assistant ni Nolan, si Quincy Lawson. Napatingin si Quincy sa kanya. Ms. Vanderbilt, sundan mo ako. Tumayo si Maisie at naglakad papunta sa elevator kasama niya. Sa opisina ng CEO. Napasandal si Nolan sa upuan habang nagbabasa ng ilang dokumento. Napaangat lang siya ng mata nang pumasok si Quincy. Umalis si Quincy pagkatapos niyang ihatid si Maisie. Napatingin si Nolan sa kanya. Alam kong babalik ka para makita ako. Hinubad ni Maisie ang shades niya, naglakad papunta sa desk, ipinatong ang kamay niya rito, at ngumiti. Lahat ito salamat sa iyo. Kung hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa mga pagbabahagi, bakit ako makikipagtulungan sa iyo? Magtrabaho sa akin. Napapikit si Nolan. Tumayo ng tuwid si Maisie at nilero ang kanyang sunshades. Oo, magtrabaho kasama mo. Hindi ko lang kukunin ang $150 million. Samandal si Nolan. Paano mo gustong gawin ito? Bumaba ang tingin ni Maisie. Maaari kong dalhin ang kumpanya ng alahas na ibinibigay mo sa akin sa tuktok ng mundo ng alahas sa isang taon. Kukunin ko lamang ang 25% ng mga pagbabahagi, maaari mong kunin ang lahat ng kita, ngunit hindi ka maaaring makisali sa anumang gagawin ko. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumangala siya at sinalubong ang mga mata ni Nolan. Pumunat ang noo ni Nolan at saglit siyang tinitigan. Pumapayag ako. Nang makita siyang sumang-ayon, bumalik sa normal ang gulat na ekspresyon ni Maisie sa isang segundo. Dahil pumapayag ka na, sana ay matupad mo ang iyong pangako. Pagkaraan ng isang taon, magkakaroon siya ng sapat para makuha ang Vanna. Kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Mabilis na pumirma si Maisie sa kasunduan at iniabot sa kanya. Magkakaroon tayo ng magandang partnership kung gayon. Tinala ni Quincy si Maisie sa 16th floor. Ito ay isang walang laman na palapag, at ang tanawin ay kapansin-pansin. Maluwag ang pribadong opisina niya, mas malaki kaysa sa opisina niya sa Vanna. Kabanata 43, si Quincy, na nakatayo sa likuran niya, ay nagsabi, Ms. Vanderbilt, mag-aayos ako ng renovation kung masaya ka dito. Lumingon sa kanya si Maisie at sinabing, ayos lang. Kukunin ko ang isang tao na gagawa nito. Pagkatapos ng 10 araw, medyo kompleto ang pagsasaayos ng ika-16 na palapag. Itim na ginto ang display lobby, at ang mga ilaw sa dingding ay mga vintage at pinong salamin na ilaw. Ang VIP room ay may vintage na palamuti, at ang mga dingding ay natatakpan ng ginintoang wall cabinet na hindi pantay ang laki. Ang chandelier ay lumang European style, na pinaghihiwalay ng isang purplish red curtain. Kahit na ang mga banyo ay pinalamutian ng mga corelay. Pagdating ni na Quincy at Nolan sa ika-16 na palapag, naisip nila na nasa maling palapag sila pagkatapos makita ang misteryoso ngunit kaakit-akit na palamuti. May ilang trabahador na dumaan sa kanila na may bitbit, mukhang abala. Tiningnan ni Quincy ang itim at kulay gintong interior, medyo nag-aalangan. Siguro hindi na kailangang magmukhang napakadilim. Biglang bumukas ang ilaw sa ibabaw niya at nagulat si Quincy. Lumingon siya at nakita niya si Maisie na naglalakad. Hindi ba maliwanag ngayon? Nilingan siya ni Nolan. Nakasuot siya ng purplish red puffed sleeve maxi dress. Ito ay parang isang bagay na isusuot ng isang aristokrata noong ika-19 na siglo. May silk bow siya na nakatali sa kwelyo niya. Nakasuot siya ng isang singsing na hugis ahas na ginto sa kanyang hintuturo, at maging ang kanyang mga hikaw ay gintong tassels. Mayroon siyang itim na feathered na sombrero kasama ang kanyang magandang makeup. Siya ay mukhang classy at cool. Mayroon kang kakaibang panlasa, sabi ni Quincy sa kanyang paghinga. Nagkibit balikat si Maisie. Hindi mo lang naiintindihan ang sining. Natigilan si Quincy. Naglakad si Nolan palapit sa kanya. Pupunta ka ba sa isang maluho na estilo? Ang maluho na estilo ay vintage. Isa itong elemento na ibinalik niya sa uso. Ang pinakamasamang nangyari sa mundo ng alahas ay ang pagkakaroon ng parehong elemento. Dahil nawala na si Maisie sa ganoong estilo, hindi na niya magagamit iyon bilang kanyang pangunahing elemento. Tumingin sa kanya si Maisie, nagtaas ng kilay, at ngumiti. Hindi mo ba narinig ang mga pinaghalo na elemento? Ano ang pinaghalong elemento? Tanong ni Quincy. Pinagsasama nito ang vintage look sa mga bagong elemento. Iyan ang estilo na gagawin ko. Kung magdaragdag ka ng mga bagong elemento sa mga ukit at tool, makakakuha ka ng ilang kakaibang mga bagay mula sa mga ito. Pagkatapos sabihin iyon, pumunta siya sa isang palayok,
kumuha ng isa sa mga dahon, at dinala sa kanila. Ang mga daong ito ay hugis palad na may talas-talas ang mga gilid. Ang mga ugat ng tangkay ay mukhang malinaw. Kung gagawa tayo ng ganito, para maging metikuloso, maaari tayong gumamit ng cutout at tool para mag-ukit ng eksaktong replika. Inilublab niya ang kanyang daliri sa isang tasa ng tubig sa mesa at tumulo ang isang patak sa dahon. Nagmistulang perlas ang tubig sa dahon. Kailangan lang namin ng kaunting embellishment, at ang mga dahon ay magpapakita ng ibang hitsura. Kung ang daong ito ay alahas, ang patak ng tubig ang dagdag na palamuti. Mukhang naiintindihan naman ni Quincy pero hindi naman si Geraldo. Lumingon si Maisie at tumingin kay Nolan. Mr. Goldman, ano sa tingin mo? Bahagyang napaawang ang labi ni Nolan. Inaasahan ko ang iyong mga resulta. Kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa Black Gold Group na may bagong kumpanya ng alahas. Sa tingin mo, bakit biglang gusto ni Mr. Goldman na magkaroon ng isang kumpanya ng alahas? Kabanata 44. Bakit mo naman itatanong? Hindi mo ba alam na ang girlfriend ni Mr. Goldman na si MS Vanderbilt ay ang direktor ng Vanna Jewelry? Malamang para sa kanya yon. Nagseselos ako. Nag-uusap ang ilang empleyado. Alam nila ang tungkol sa kwento ni Mr. Goldman at MS Vanderbilt, ngunit hindi nila alam na ito ay hindi totoo. Bakit pa magtatatag ang Black Gold Group ng bagong kumpanya ng alahas? Naglakad si Willow sa front desk na may dalang dessert. Agad na napatigil ang pag-uusap ng mga receptionist nang makita siya, ngunit huli na ang lahat. Narinig niya ang lahat. Nandito ba si Nolan? MS Vanderbilt. Nasa opisina niya, nakangiting sagot ng receptionist. Ngumiti si Willow at sinabing, sinasabi mo na nagsimula si Nolan ng bagong kumpanya ng alahas. Na-curious ang ginang. MS Vanderbilt, hindi ba sinabi sa iyo ni Mr. Goldman ang tungkol dito? Hindi niya sinabi. Medyo matigas ang ngiti niya. Sumagot ang babae, maaaring dahil may balak siyang sorpresahin ka. Nang marinig iyon, nawala ang kanyang nakapirming ngiti at naging masaya. Salamat. Buong pagmamalaki siyang naglakad patungo sa elevator. Si Nolan ay nag-iisip tungkol sa kanya. Nakarating si Willow sa opisina ni Nolan, tinulak ang pinto, at pumasok. Nakita niya si Quincy nakausap si Nolan, kaya ngumiti siya at naglakad papunta sa kanila. Nolan, nandito ka. Nagdilim ang mga mata ni Nolan, malamig ang tono. Hindi ka ba marunong kumatok? Napangiti si Willow sa kanyang puso. Masyado siyang masaya ngayon na nakalimutan niya ang mga patakaran. Pasensya na, Nolan. Hindi ito ang Vanna. Mangyaring kumonsulta sa front desk upang ipaalam sa akin kung kailan ka darating. That's the rule, malamig na sabi ni Nolan. Nagbigay siya ng ilang impormasyon kay Quincy, at umalis ang huli pagkatapos kunin ang mga ito. Napakagatlabi si Willow. Alam ko, mag-iingat na ako sa susunod. Bakit ka nandito? Tiningnan siya ni Nolan gamit ang malamig nitong mga mata. Naging mabait siya sa kanya. Kung may nakapasok na walang pahintulot niya, itinaboy niya ito palabas. Itinaas ni Willow ang cake na hawak niya. May ginawa akong dessert. Alam kong busy ka, kaya bumili ako para sa'yo. Iwan mo sa desk, sabi ni Nolan habang nakatingin sa mga dokumento. Nakangiting iniwan ni Willow ang kahon sa mesa. Parang may naalala siya at nahihiyang sinabi, salamat, Nolan. Kumunat ang noo ni Nolan, tumangala sa kanya, at sinabing, salamat. Diba ngayon ka lang nagsimula ng isang kumpanya ng alahas? Alam kong wala akong alam sa alahas, pero handa ka pa ring tulungan ako. Hindi mo kailangang gawin iyon. Tuwang-tuwa si Willow. Alam niyang hindi siya kasing galing ni Maisie, ngunit handa pa rin siyang tulungan ni Nolan. Ipinakita nito kung gaano siya kahalaga sa kanya. Pumikit si Nolan at malamig na sinabi, walang kinalaman sa iyo ang bagong kumpanya ng alahas. Mag-focus ka na lang sa Vanna. Isang pahayag lang iyon at nagbago ang mukha ni Willow. Walang kinalaman sa kanya. Napakapit siya sa sulok ng damit niya habang napakagatlabi. Pinuklat ni Nolan ang mga dokumento at malamig na sinabi, makakaalis ka na kung wala ka ng iba pang sasabihin. Umalis si Willow sa opisina, mukhang solemn na. Hindi dapat sinabi ng mga tao sa front desk na para sa kanya iyon. Ngayon ay napahiya siya dahil masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya. Naglakad siya papuntang elevator. Tuwang-tuwang sabi ng dalawang babaeng empleyado na bumaba sa elevator, napakaganda at mabait ang designer na iyon. Nang tumulong ako sa kanya kaninang umaga, binili niya ako ng kape. Oo, napakaganda rin ng singsing na idinisenyo niya. Gusto ko ito ng husto. Kabanata 45. Ano ang narinig ni Willow? Bigla siyang tumawag sa kanila.
Maghintay ka. Lumingon ang dalawang empleyado. Maaari ka ba naming tulungan? Lumapit si Willow sa kanila na may seryosong mukha at nagtanong, sino itong jewelry designer na sinasabi mo? Bigla siyang nagkaroon ng masamang pakiramdam. Oh, siya ang international jewelry designer na si Zora. Bumagsak ang mukha ni Willow. Hinawakan niya ang kanyang mga kamao. Yung babaeng yon. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Maisie nang umalis siya. Hindi, ito ang dahilan kung bakit handa ang babaeng iyon na iwan ang Vanna. Siya ay dumating upang kumapit kay Nolan. Yung bastos na yon. Si Willow ay sumugod sa ika-16 na palapag na puno ng galit at nakita si Quincy na lumabas ng opisina. Natigilan si Quincy nang makita siya at naglakad palapit sa kanya. Ms. Vanderbilt, bakit ka nandito? Umalis ka sa daanan ko. Tinabi siya ni Willow at dumiretso sa opisina ni Maisie. Nagpanik si Quincy. Dapat ba niyang ipaalam kay Mr. Goldman? Si Maisie ay nasa kanyang desk at nagdadraft ng isang disenyo, ngunit biglang sumugod si Willow at pinunit ang kanyang disenyo. Masama kang babae, hindi ba hiniling ko na layuan mo si Nolan? Ano ang ibig sabihin nito? Nag-hysterical si Willow. Tumawa si Maisie, nag-cross arms, at sinabing, pumayag si Mr. Goldman na bigyan ako ng isang jewelry company kung bibitawan ko ang shares ng Vanna. Bakit? Hindi ba dapat masaya ka ngayong hindi ko sinusubukang ipaglaban ang shares ko? Hindi ba niya gustong gamitin si Nolan bilang leverage? Sa wakas ay malalaman na niya ang pakiramdam ng pagbabanta. Itinuro ito ni Willow sa kanya. Natigilan si Willow. Binigyan siya ni Nolan ng kumpanya dahil lang sa handa niyang isuko ang mga shares sa Vanna. Hindi pwede. Paano niya hahayaang mapalapit kay Nolan ang babaeng tulad nito? Maisie, maibibigay ko sa iyo ang shares ng Vanna. Hindi mo ba sila gusto? Makakaalis ka agad sa Black Gold. Haha, tumawa si Maisie. Ayoko sa kanila ngayon. Ikaw. Galit na itinulak ni Willow ang lahat ng nasa mesa sa sahig at itinuro siya. Mas alam mo ang lugar mo, Maisie. Alam mo namang akin si Nolan. How dare you seduce him? Ano ang iyong intensyon? Binabalaan kita. Alam ng buong Baseburg na girlfriend ako ni Nolan. Huwag kang manggahas na isipin na pumagitna sa amin. Napangisi si Maisie. Willow, hindi ka ba masyadong confident sa sarili mo? Kung sa tingin mo ay laging paprotektahan ka ni Nolan, bakit mo ako kinakausap tungkol dito? Nag-aalala ka ba na wala ng future kay Nolan, na hindi ka na niya gusto? Totoo yan. Gusto mo palagi ng mga bagay na hindi mo makukuha. Palagi kang nagpapakita ng mga bagay na hindi sa iyo. Maisie, masamang babae ka. Galit na itinaas ni Willow ang kanyang kamay para sampilan siya. Nakita siya ni Maisie at pinigilan ang kamay niya. Siya'y ngumiti. Willow, sa tingin mo ba lahat ng lalaki ay desperado sa mga babaeng katulad mo? Ang alam mo lang ay umasa sa mga lalaki. Dapat mong gamitin ang oras na iyong ginagamit upang magreklamo tulad ng isang baliw na babae upang makakuha ng ilang kaalaman. Wala ka ng maraming oras sa Vanna. Pagkasabi noon ay inihagis ni Maisie ang kanyang kamay sa gilid. Namutla ang mukha ni Willow matapos kutsain. Maghintay ka. Nagnangalit siya, binigyan ng hysterical na titig si Maisie, tumalikod, at umalis. Hindi siya natuwa na binubuli siya ni Maisie, kaya pinuntahan niya si Nolan. Sinabi ni Quincy kay Nolan ang tungkol sa pakikipagkita ni Willow kay Maisie. Nang makitang nakabalik na siya, alam ni Quincy na narito siya para magreklamo.